Itong tatlong gawain na ito mga kapatid, ay hindi po ito tinapos ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang kanyang magiging gantimpala pagdating sa araw ng paghukom. In fact, si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang magbibigay ng gantimpala, kabuuang gantimpala sa mga gawain na ito. Subhanallah. Hindi katulad ng 5 beses na pagdadasal mga kapatid. 5 beses na pagdadasal, tinapos ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang kanyang gantimpala. Sadaqah, tinapos ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang kanyang magiging gantimpala. Para bang ang isang tao na kapag ikaw ay mahilig mamalengke, lahat ng mga bilihin sa palengke nililista niya, at lahat ng mga presyo niya, alam niya. Okay, itong isang sakong bigas, ito ang kanyang presyo. Itong ganito, ganyan, ito ang kanyang presyo. Pero itong tatlong gawain na ito mga kapatid, pagdating sa presyo, blanco. Bakit po natin sinasabi na blanco? Hindi natin alam kung ano ba ang eksaktong price niya. Ganun po kaganda itong tatlong gawain na ito mga kapatid. Kung ang ibang bilihin ay alam mo kung magkano ang presyo niya, di ba? Pero ito, hindi mo alam. Mamimili ka, hindi mo alam kung anong presyo nito. Unless na dumating ka dun sa mismong bilihan at itatanong mo kung ano ang kanyang presyo. At ganun din ang tatlong gawain na ito mga kapatid. Hindi masasabi ng isang tao kung gaano kalaki ang gantimpala ng kanyang gawain unless hanggat sa dumating sa kabilang buhay. Maliban lang na dumating na siya sa kabilang buhay at mismong ibibigay na sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala ng kanyang gawain. Pagdating sa kabilang buhay, doon na madedetermine ng isang tao na Masya Allah, ito pala ang tunay na gantimpala ng gawain na ito. At doon natin yan malalaman pagdating sa araw ng paghukom. Subhanallah. Unang gawain mga kapatid ay ito yung pagpapatawad sa mga tao. Pagpapatawad sa kapatiran. Ibig sabihin, ito yung katangian ng isang tao ay mahilig siyang magpatawad sa mga tao na nakagawa ng kasamaan sa kanya. Masya Allah. Napakaganda na katangian ito ng isang tunay na Muslim. Nasa kanyang puso ang pagpapatawad sa mga tao na nakagawa ng masama sa kanya. Kahit anong masama, kasamaan na nagawa ng kanyang kapatid sa pananampalatayang Islam, ay kaya niyang patawarin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ibig sabihin na pinapatawad niya yung tao na nagkasala sa kanya dahil meron siyang personal interest. Kasi may mga tao na ganon. Kaya niyang patawarin yung mga tao na nagkasala sa kanya dahil meron siyang hinahabol. Maaring hindi na siya makautang. Pero kung papatawarin ko yan, pwede pa akong umutang sa kanya. Subhanallah. Hindi ganun ang tunay na pagpapatawad sa isang tao na nagkasala sa atin. Pag ikaw ay nagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa iyo, yan ay bukan sa kalooban mo, ginagawa mo yan para sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala at para sa gantimpala niya pagdating sa araw ng paghukom. Yun ang tunay na pagpapatawad sa mga tao na nagkakasala sa atin. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Kung sino man ang magpatawad, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at makipagkasundo sa mga tao, sa kanyang kaibigan, o di kaya sino man na nagkagalit sa kanya, meron silang alitan, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Ang kanyang gantimpala ay natatanging kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hindi sinabi ni Allah kung anong gantimpala, pero si Allah ang magdi-decide. Pagdating sa kabilang buhay, mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay ng gantimpala sa mga tao na nagpatawad sila sa mga tao, nakipagkasundo sila sa mga tao na gumawa ng kasamaan sa kanila. Subhanallah. Mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ang magkakaloob sa kanila ng gantimpala pagdating sa araw ng pag-uhukom.